I am sorry, Pamela. Sambit na lamang niya sa sarili. Samantala, umalis si Vera sa kanyang pagtataguan na makitang lumabas sa silid ni James ang mag-asawa at naglakad papaalis. Naipag-cross niya ang kanyang mga braso habang nakangising nakatingin dito. Napatingin siya sa ama ni Pamela at binigyan to ng masamang tingin. Ang anak mo ang magbabayad sa ginawa mo sa aming mag-ina. Gagawin kong lahat para sirain ang pamilyang pinagmamalaki mo. Mariin niyang sabi. Napairap na lang siya sa ere at akmang maglalakad papunta sa silid ni James. Ngunit bigla na lang may hawak na sa kanya at tinila siya sa kung saan. Napatingin siya sa taang humila sa kanya at bahagyang natigilan. You? Hey! Get off me! Angil na rito ngunit di siya nito pinansin at halos kalad ka rin siya nito. Binitawan lang siya nito na makarating sila sa rooftop ng ospital. What is wrong with you? Kurot noon niyang tanong at hinimas ang braso na saktan dahil sa ginawa nitong paghila sa kanya. You! What is wrong with you? Sigaw nito sa kanya. Nagulat naman siya sa pagsigaw nito kaya hindi agad siya nakasagot. Bakit mo to kailangan gawin, Vera? Bakit kailangan idami mo pang inosente? Nang gagalaitin itong sabi sa kanya. Napasinghap naman si Vera matapos makabawi sa pagkagulat dito saka siya natawa. Are you insane? Why do you care anyway? Pwede ba wag kang makialam sa kung anong gusto kong gawin? Wag kang haharang sa mga plano ko. Chad Bile? Maraing sabi niya rito tinalikuran nito. Dapat pa talagang umabot sa ganitong lahat? Kung maghihiganti ka dapat sa kanyang ama at magpakilala ka ng maayos. Hindi ganito, Vera. Mas lalo mong kinukulong ang sarili mo sa galit. Mahinahon nitong sabi. Muling napalingon si Vera dito. Seryosong tiningnan. Wala akong pakialam kung hanggang saan ako dalhin ng galit ko. At mas lalong wala ka rin pakialam. Kaya huwag kang humarang sa dinaraanan ko. Dahil talagang pati ikaw sasagasaan ko. Maraing sabi ni Vera dito at tuluyang iniwan ito. Di na nakapagsalita si Bile. Bahagyang napabuntong hininga. Nakikita niyang desidido ito sa kung naman ang gagawin nito at hindi niya ito mapipigilan pa. Pinakalma na lamang niya ang sarili at kinuha ang phone upang tawagan si Rafael para ipaalam dito ang nangyari kay Pamela. Sa isang isla, malayo sa resort kung saan naroon si Vera, may nag-iisang nakatayong malaking banay o resort, rest house sa tabi ng dalampasigan. Tahimik at magandang tanawin sa paligid. Mula sa loob lumabas ang isang lalaki na kasuot lamang ng boxer short at naglakad patungo sa terrace ng rest house. Nagunat siya ng kamay at nilanghap ang malamig na simoy ng hangin na nagbumula sa dagat. Sumusuntok pa siya sa hangin at napapatalon. Maya-maya napatingin siya sa buong paligid hanggang sa mapadako ang kanyang mga mata sa maputing buhangin ng dalampasigan at doon natigilan siya sa kanyang nakita. Inaninag niyang mabuti kung tao bang nakikita niyang nakandusay doon o kung anumang nilalang. Napakunot noo siya hanggang sa naging malinaw sa kanya na isang taong naroroon at babae. Naging seryoso ang kanyang tingin hanggang sa nagpa siya sang bumaba sa bahay. Tinungo ang kinaroroonan ng babae. Lakad takbo ang ginawa niya upang mapuntahan agad ito at nang makalapit siya dito ay dahan-dahan na lamang siya naglakad. Napakulot noo siya habang nakatingin dito at napansin niyang pamilyar ang babae sa kanya. Nang tuluyan na siya makalapit, nanlaki ang kanyang mga mata at agad nilapitan ng babae. Binuhat niya ito at nilala sa hindi naaabot ng tubig dagat. Hinawakan ang pulso nito at naramdaman niya, tumitibok pa ito. Nakaramdam siya ng kaba dahil sa nangyari dito at muli, binuhat niya ito papunta sa rest house. Ang lakas ng kabog ng dibdib niya habang buhat niya ang babae na walang iba kundi si Pamela. Nakatayo ngayon si Rafael habang nakatingin sa babaeng nakahiga sa kama. Malaking palaisipan pa rin sa kanya kung ano ang nangyari dito. Nakita niya mga sugat ito sa katawan. May maliit na hiwa sa noo. Nagamot na niya ang sugat ito at sinuot niya rin ang kanyang t-shirt dito dahil nakaswimsuit lamang ito. Ilang minuto na rin ang nakalipas simula na makita niya ito sa dalampasigan. Maya-maya napabuntuhin niya siya at nagsarin ng alak sa kanyang baso. Habang tahimik siyang umiinom ng alak, biglang tumunog ang cellphone niya. Kaya naman tinignan niya kung sinong tumatawag at nakita niya ang pangalan ni Bile. Kaya agad niya itong sinagot. Yeah, bungad niya dito. I have something to tell you about Pamela. Or should I say, Yana? Wika nito. Napatingin naman siya sa kinaroroonan ni Pamela at nasisiguro niyang tungkol dito ang ibabalita sa kanya ni Bile. What is it? But before of that, I just want you to know that I met Vera, sabi nito. Natigilan siya nang marinig ang pangalan ng babae. Vera? As in your cousin, Anne?
Paniniguro ni Rafael sa sinabi nito. Yes, that's it. She's here also in the resort with James. Muling sabi ni Bryle. Mas lalo na pakunot noo si Ralph sa mga sinasabi ni Bryle. Kilala niya si Vera dahil naging kababata niya ito at pinsan ni Bryle. Higit sa lahat, kilala din niya si James dahil pinsan niya rin ito. Subalit hindi siya ganoon ka-close dito kahit noon pa man. Hindi niya inaasahan na muli niyang maririnig ang pangalan ng mga ito. Then, do I really need to know about them? Walang gana na yang sabi dito. Yes, of course, and you wouldn't believe it. James is Pamela's husband, and he is also having a relationship with Vera, secretly. Then an incident happened last night. Sabi nito at naramdaman niya ang pagiging seryoso nito sa huling sinabi. Bahagya naman siyang natigilan at tumintong bigla ang paggana ng isipan niya. Lalo pa na marinig ang tungkol kay James at Pamela. Wait, did you just said that James is Pamela's husband? Pariniguro niya sa sinabi nito. Yes, I was shocked too when I found out about it. Alice was the one who told me about them, kaya ako sila nakita dito. Tugon ni Bryle. Hindi nakapagsalita si Raph. Napatitigayin kay Pamela na wala pa ring malay. Tila ba nakaramdam siya ng panghihinayang sa kanyang nalaman. Pamela is missing right now because of what happened last night. Narinig niyang sabi ni Bryle. Kaya nakuha nitong muli ang kanyang atensyon at bahagyang nagtataka sa sinabi nito. Missing? Why? What happened? Naguguluhan niyang tanong dito. Hindi niya alam kung ano bang nangyayari sa mga ito dahil kamakailan lamang naman niya nakilala si Pamela. Tapos ngayon dumagdag pa ang tungkol kina Vera. Yes, they have a secret relationship and I think Vera was behind all of that incident last night. Sumabog bigla kagabi ang yate ko sa naroon sina Pamela at James. Pero si James nang nakita nila at ngayon nawawala si Pamela. Seryoso nitong sabi. Napakunot noo lalo si Rafael at muling napatingin kay Pamela. Nagtataka siya kung anong dahilan kung bakit gagawin niya ni Vera kay Pamela. Nalilito siya dahil wala naman siyang alam tungkol sa mga buhay at pinagdaanan ng mga ito. Bakit naman gagawin ni Vera kay Pamela yon? Do you know that Pamela was a Buenafe? She is the daughter of Armand Buenafe, the man who is the reason why Vera's mother died. Seryosong sabi ni Bryle sa kanya. Muli siyang natigilan sa sinabi ni Bryle at tila ba bumalik sa kanyang alaalang nakaraan tungkol sa naging buhay ni Vera at ina nito. Naging seryoso man ang tingin niya kay Pamela at muling nagsalita. Ibig sabihin, si Pamela ang ginagantihan niya ngayon? Yes, Vera was also Pamela's best friend. I think she planned everything to be close with her, and she used James to have a relationship with Pamela, then broke her heart in the end. Pamela knows already their relationship, and I think there is a foreplay that happened last night in the yacht. Earlier, I talked to Vera and that answered my question. She is the reason of the explosion in Pamela's missing presence. Mariing sabi ni Bryle. Di nakapagsalita si Raph dahil nasisiguro niyang napaka-komplikado nga ng buhay ngayon ni Pamela sa kamay ni Vera. Wala itong alam sa galit na nararamdaman ni Vera kaya nakaramdam siya ng awa dito. Okay, I get it now. I want you to be here now. Get some groceries, once medicine, girl clothes and undergarments. Let's talk again later. Saan niya rito? Wait, what? Did I hear girl clothes and undergarments? Are you with some random girl? Tila hindi makapaniwalang sabi ni Bryle. Yeah, and don't ask too much. Let's talk here later. Bye. Sabi niya at pinatay ang tawag dahil nasisiguro niya, magtatanong na naman ito kung sinong kasama niya. Kinuha niyang alak. Naglakad palapit sa kama kung saan naroon si Pamela. Tinignan niya ang maamo nitong mukha at nakikita niya ang pagiging inosente nito. Tila ba naiinis siya habang nakatingin ngayon sa mga sugat nito na parang gusto niyang puntahan ang taong gumawa nito sa babae upang gantihan. Kahit na wala naman siyang karapatan para gawin yun. Umupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahan inilapit sa mukha nitong kanyang kamay. Subalit hindi niya na ituloy at bigla na lamang siyang tumayo. Pinipigilan niyang sariling gawin ang nais niya. Naglakad na lang siya papunta sa terrace at doon nagpatuloy sa pag-inom ng alak habang nag-iisip ng malalim. Matapos ubusin ni Rafael ang isang bote ng alak, nagpa siya siyang bumaba at pumunta sa kitchen upang maghanda na makakain. Dahil naalala niyang baka biglang magising si Pamela at maghanap ng pagkain. Kaya naman naghanap siya ng pwedeng lutuin sa ref at nang makakita ay mabilis siyang kumilos para magluto. Naging abala siya sa kusina ng ilang minuto. Na makapagluto na siya, lumabas na rin siya sa kusina.
Kukuha na lang siya ng pagkain kapag nagising na si Pamela. Inabala niya muna ang kanyang sarili sa sala at nanood ng palabas. Hindi niya namalayan ng oras at narinig na lamang ang tila pagdating ng isang yate sa dalampasigan at nasisiguro niya si Brian na ito. Di na siya nag-abala pa para salubungin to. Maya-maya pa may mga hakbang siyang narinig sa labas hanggang makapasok na ito sa loob. "Hey dude," tawag nito sa kanya. Habang may dalang malalaking bags kung saan nakalagay ang mga iniutos ni Raph. Tumayo naman siya at nilapitan ito. "Yan na ba ang lahat ng pinabili ko sa'yo?" Tanong niya rito. Napansin pa niyang naging malikot ang mga mata nito. Tila ba may hinahanap sa paligid. "Nasaan ang kasama mo?" Nakangising tanong nito. Napakunot noo siya at tinilang dala nitong mga plastic bags. Nilapag niya iyon sa couch at bahagyang tinignan isa-isa. "Bakit di mo sinabi na may kasama ka pala dito? Ikaw ha, naglilihim ka na sa akin." Muling sabi nito sa kanya. Naging seryoso naman ang kanyang tingin dito at bahagya na napabuntong hininga. "Nasa kwarto kong hinahanap mo. Dalhin mo tong lahat at sumunod ka sa akin." Tanging sabi niya rito at di pinansin ang pang-asa nito sa kanya. "Oy, talaga? Nasa kwarto mo? Grabe, mukhang pinagod mo siguro yun kagabi." Muling sabi nito at tumawa. "Tss, ang ingay mo. Baka magising yun bigla." Tanging sabi niya dito. Tila ba kinikilig naman si Brian dahil sa kanyang naisip na po pwedeng gawin ng dalawa sa resort. Ngunit talagang hindi alam ni Brian na may babae palang kasama si Raph. Ang hindi niya alam si Pamela palang kasama nito. Binuksan ni Raph ang kwarto niya at pumasok. Samantala, nagdahan-dahan pa si Brian sa pagpasok sa kwarto dahil baka ibang posisyon na makikita niya sa babae. Nang tuluyan siya makapasok ay nakangisi siyang napatingin sa kama nang mapansin niyang may nakahiga doon. Tinignan niya ang itsura ng babae kaya naman natigilan siya na makilala ito. Nalaglag pa ang dala niya sa pagkagulat sa kanyang nakita. "Totoo ba itong nakikita ko? O sadyang kamukha lamang niya si Pamela?" Hindi makapaniwalang sabi niya. Napabuntong hininga naman si Raph dahil sa reaksyon ni Brian. "It's her. It's Pamela," sagot ni Rafael dito. "Wow, bakit siya nandito? Kinidnap mo ba siya bago nawala kagabi? Kasabot ka rin ba ni na Vera?" Hindi makapaniwalang sabi nito kay Raph. Napakunot noon naman si Raph sa sinabi ni Brian at kung malapit lang ito sa kanya baka binatukan na niya ito. Sira ulo. Hindi ko siya kinidnap at lalong di ako kasabot ni Vera. Nakita ko siya sa dalampasigan na ganyan ang itsura. Mabuti nga at may pulso pa siya kanina nang makita ko. Buong akala ko patay na siya. Mabuti na lang buhay pa. Paliwanag ni Raph kay Brian. Napabuga ng malalim na hininga si Brian at pinakalma ang kanyang sarili. Hindi pa rin siya makapaniwalang nandito si Pamela, ang babae na kagabi pa hinahanap sa resort ng pamilya nito. "Okay, you said that you just found her unconscious, so gumising na ba siya?" Nalilito pa rin sabi ni Brian. "Hindi pa siya nagigising, simula pa kanina. Halika, doon tayo sa terrace." Umupo siya sa bakanting upuan. Sumunod naman si Brian. Nalapapasulya pa kay Pamela na wala pa ring malay. Di pa rin siya makapaniwalang nandito ito. Sa lahat ng lugar na maaari nitong madaungan, dito pa sa pribadong isla ni Raph ito napadpad. Pakiramdam niya nakahanap ng kakampi si Pamela sa kamay ni Raph. Bigla tuloy siyang nanabig sa maaaring maging reaksyon ng dalawa. Nagsari ng alak si Raph sa baso. Binigyan si Brian na agad ring ininom ang alak. Nakikita ni Raph kung gaano talagang nabigla si Brian dahil nandito si Pamela. Kahit naman siya nagulat na makita to. Grabe. Sa lahat ng dalampasigan na maaari niya mapuntahan, talagang dito pa sa isla mo? Pakiramdam ko tuloy gumagawa ng dahilan ng tadhana para magkalapit kayong dalawa Maya-maya ay sabi ni Brian na may halong pang-aasar. "Tss, di ka pa rin tapos sa pang-asar mo sa akin. Alam mong may asawa ng tao si Yana." Tanging sabi ni Raph dito. Natawa naman si Brian sa kanyang sinabi at hindi kontento sa narinig. May asawa nga siya, pero sinasaktan naman siya. Kaya mo bang makitang nasasaktan siya? Naging seryoso naman ang tingin ni Raph at umiwas kay Brian. Alam niya sa sarili niya, nag-aalala siya kay Pamela. Ngunit sino nga ba siya para pakialaman ang personal na buhay para may asawa na ito? Hindi, pero sino nga ba ako para mangialam? Naaawa ko sa kanya, lalo na sinabi mong siya ang binabalikan ni Vera. Nag-aalala ako sa kung anong gagawin ni Vera. Sabi pa ni Raph. Na maalala niyang sinabi ni Brian kanina tungkol kay Vera. Napabuntong hininga naman si Brian. Naiintindihan niyang sinasabi nito,
Dahil maging siya wala ring karapatan para diktahan to sa pwedeng gawin para kay Pamela. Tutulong tayo, pero ibang paraan. Ayoko namang hayaan lang si Vera sa kanyang gagawin. Hindi niya maaaring idamay si Pamela sa paghihiganti niya. Naiintindihan ko rin ang sitwasyon niya. Ngunit pareho din nating alam ang punot dulo kung ano nga ba nangyari sa kanyang ina at sa ama ni Pamela. Kailangan din na malaman natin ang panig ng kabila. Seryosong sabi ni Raph. Napatango si Belle sa sinabi ni Raph at bahagyang napabuntong hininga. Hindi niya alam pero nanghihinayang talaga siya, lalo na kay Pamela. What's wrong? Pansin sa kanya ni Belle. Maybe you need to find a way to talk to James. Convince him to stop and also Vera. Kapag umangal si Vera, mangingialam na tayo sa plano niya para makatulong tayo kay Pamela. Dagdag niya pa sa kanyang sinabi. Napangiti naman si Belle habang nakatingin kay Raph. Nakikita niya ang pag-aalala sa mukha nito at nasisiguro niyang higit pa doon sa sinabi nitong dahilan kung bakit nila tinutulungan si Pamela. Okay, I will do that. Sasabihin ba natin sa kanila na nandito si Pamela? Saan ni Belle? Nag-isip si Raph sa kung anong pwede nilang gawin ngayon. Ngunit nang maalalang maaaring gawin ni Vera sa estado ngayon ni Pamela, naisipan niyang wag na lang munang ipaalam sa mga ito. Nahawak niya si Pamela. Napailing siya kay Brile. Sa tingin ko, saka na natin ipaalam sa kanila kapag nagising na si Pamela. Baka kasi kung anong gawin ni Vera sa kanya. Hayaan natin siya magdesisyon kapag nagising na siya. Yung pinsan niya pala, alam na ba niyang nangyari kay Pamela? Tanong niya rito. I don't know. Umalis kasi ito kagabi papunta sa Canada. Yun ang nalaman ko. Hindi ko alam kung alam ba niya ang nangyari kay Pamela. Sagot ni Brile. Napatango-tango naman si Raph. Dahan-dahan tumayo. Napatingin siya sa loob ko na saan si Pamela. Try to reach her cousin and tell her about Pamela. Ngunit siguraduhin mong wala siyang pagsasabihan kung nasan si Pamela. At kapag nakabalik na siya, mula ka na dadalhin mo siya rito para makita si Pamela. Saad ni Raph. Okay, I will do that. I think I need to go. Kailangan ko pang alamin kung ano susunod na hakbang ni Vera. Ikaw nang bahala kay Pamela. Sabi ni Brile at inubos ang laman ng baso. Tumayo na rin siya. Sige, basta't yun na ang gawin mo. Saad ni Raph. Napatango si Brile sa kanya at tumalikod na ito para lumabas sa silid, ngunit huminto ito at nakangising nakatingin kay Raph. I think you will enjoy your vacation here because of her. Bye! Pang-asar sa kanya ni Brile at mabilis nang lumabas ng silid. Napapailing na lang si Raph sa sinabi niya ni Brile, ngunit maya-maya rin ay napangiti na lamang siya. Aminin man niya o hindi, masaya siya dahil nandito si Pamela. Alam niyang mali ang nararamdaman niya para dito, ngunit hindi rin niya mapagkakaila na unti-unti na siyang nahuhulog dito. Naglakad siya papasok sa loob. Tinignan ang mukha ni Pamela. Gusto niyang hawakan ang kamay nito upang maramdaman ang init na nagmumula dito. Gusto niyang halikan ang noon nito upang maramdaman itong hindi ito nag-iisa. Ngunit alam niyang wala siyang karapatan para gawin na nasa kanyang isipan. Napabuntong hininga na lamang siya at kinuha ang gamot na nasa isang bag dala ni Brile upang muling gamutin ang mga sugat ito. Nakikita niya kung gaano kakinis ang balat ng dalaga na talagang alagang-alaga nito. Muli siyang napatitig dito at maya-maya, sinimulan na niyang lagyan ng gamot ang mga sugat nito.